Zan, bakit ngayon ka lang? Iyon ang bunga sa kanya ng matalik na kaibigan ni si Eliza pagpasok ni Zan sa kwarto kung saan makikita ang mga sarisaring kagamitan para sa pagpapaganda ng mga modelo. Malaki ang hair and makeup salon sa loob ng TMA. Marami rin mga makeup artist na gaya ni Eliza at mga hairstylist na kasama niya sa nagtatrabaho doon. Doon sila nagkakilala ni Eliza na kalaunan ay naging matalik na kaibigan. Magkaedad lamang sila nito, pareho silang 27. Ibinaba ni Zan ang kanyang bag sa upuan at iniharap ang kaibigan. Naku, mahabang kwento kung bakit ako na late. Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo. Ang sabi niya rito. Kanina ka pa hinahanap ni Ma'am Michelle. Ang tinutukoy ni Eliza ay ang may-ari ng agency. May kakambal si Ma'am Michelle na lalaki na kasama nitong magpatakbo ng agency kaya ayun ang tinawag na Twins Modeling Agency. Bakit daw? Nagtatakang tanong ni Zan. Mabait ang may-ari ng TMA sa kanilang mga empleyado. Parang kaibigan ang turo nito sa lahat ng empleyado. Di minsan ay hindi naramdaman ni Zan na alangan siya dahil mayayaman ang karamihan sa mga nagtatrabaho sa agency. Pero nakapagtataka pa rin kung bakit siya hinahanap ng may-ari. May sasabihin daw siya sa'yo, pero babalik naman siya mamaya. May pupuntahan lang daw siya muna. Ganun ba? Ano kayang gagawin natin ngayon? Namiss ko tong kwartong to ah. Nilibot na siya ng paningin sa paligid. Lalo na ang malaking salamin na itinuro nito. Nilingon ni Zan si Eliza na matamang nakatingin sa kanya. Bakit? Ayos ka na ba? Naramdaman niya ang pag-alala sa tinig ni Eliza. Ngumiti siya rito. Kinuwento niya rito kay Eliza ang minsang dalawin siya nito sa apartment ang tunay na dahilan kung bakit nag-leave siya sa trabaho. Hindi naniwala ang best friend ni Zan na may sakit nga siya kaya pinuntahan siya nito at may pinagtapat niya ang totoo. Naintindihan siya ni Eliza at nakasimpatya rin sa kanya. Nagpapasalamat si Zan at may kaibigan siyang gaya ni Eliza. Oo naman, ayos na ayos ako. Tama ka naman sa sinabi mo sa akin. Bata pa naman ako at marami akong makikilalang lalaki sa buhay ko. I know in time, this hatred and pain will go away. I just need more time. Sa ngayon, kailangan ko munang harapin ang trabaho ko para may kaabalahan ako at hindi ko maalala ang mga nasakit. Marami namang nagmamahal sa akin. Nandyan ang pamilya ko. Syempre, nandyan ka. Nakangiting sabi nito at niyakap pa ito. Natatawang gumanti rin ito ng yakap. Basta best friend, kapag may problema ka, nandito lang ako palagi. Kapag may nanakit sa'yo, sabihin mo lang at uumbagan ko yon. Natawa siya sa biro ni Eliza. Maganda ka, San. You don't deserve to be treated that way. You deserve pure love. Kumalas ito at kinitaan siya. Palagi kong tataandan yan, best friend. Ay, hindi dapat kita dinadrama-dramahan. I think you need distraction. Ang mas maganda nating gawin ay maghunting ng mga gwapong nilalang dito sa loob ng TMA. Alam mo namang nandito na ang 5 machong nilalang sa TMA. Simula nang dumating sila rito, lalo kung sinipag magtrabaho. Kinikilig talaga ako kapag nasisilayan ko ang 5 yun. Lalo na nang minsan akong mag-makeup kay Josh. Grabe ang ganda ng dimple niya. Para akong nag-makeup ng isang anghel na bumaba ng langit. Pero mas crush ko pa rin si Papa P. Ang gandang-ganda ng mga mata niya. Sasalin talaga ako sa PPA or widely known as Papa P Association. Napasimangon si Zan nang banggitin na Liza ang pangalan ni Philip. Crush na crush ito ang bisit na lalaking yun. Unang tapak pa lamang ni Philip sa TMA ay hindi na maganda ang pakingitungo niya sa binata. She remembered their first meeting. Unang araw noon si Philip sa TMA. Nagmamadali itong sumakay sa elevator, dala ang inumin nito. Nag-aapura din si Zan dahil pinapatawag siya ng boss nila sa kanilang department. Sa kanyang labis na pagmamadali ay nabangga niya si Philip at tumapon sa kanya ang hawak nitong inumin. Marahil sa labis na gulat ng binata ay mabilis na pinunasan nito ang kamay ang nabasang blusa. Ngunit hindi sinasadyang nahawakan ni Philip ang dibdib ni Zan. Dahil doon ay suntok ang inabot nito sa kanya. Dahil lang naman sa kabiglaan kaya niya nagawa yun. Labis din nagsisi si Zan nang malaman niyang isa ang binata sa mga bagong modelo nila sa TMA. Kung todo ang higit ni Zan ng dispensa sa nagawa. Sumula iyon ang kalbaryo niya sa mga pangiinis at panunudyo ni Philip sa kanya. Huwag mo nga banggitin ang pangalan ng lalaking yun. Saway ni Zan kay Eliza. Sariwa pa sa alaala niya ang ginawa sa kanya ni Philip kanina
kaya siya nahuli sa pagpasok sa trabaho. At huwag-huwag kang sasali sa PPA niyan. Puro mga fangirling lang mga meron doon. Sikat na social networking site na Facebook ang PPA kung saan ang mga babaeng fans si Philip ang kaanib doon. May kanya-kanya ring mga fans ang 4 pang kaibigan nito. Mga babaeng nanguhumaling sa 5 modelong iyon. Isa pa, take na ang iba sa kanila kaya tigilan mo na yan. Saway niya kay Alyssa. Si Renji at Allen pa lang naman ang take na sa kanila. Kaya may pag-asa pa ako sa 3. At bakit pa galit ka kay Philip ha? Mabait naman siya. Pagtatanggol pa ni Alyssa sa lalaki. Pinanlakihan niya ng mga mata. Yun ba ang tinatawag mong mabait? Walang ibang ginawa ang lalaki niyan kundi ang asarin ako. Bahala ka nga. Basta para sa akin, mabait si Papa P. Malamahal ko silang 5. Forever fan ako ng mga hot supermodels. Umiling-iling si Zan. Puro ka talaga kalokohan. Inayos niya ang mga gamit na nasa harap ng malaking salamin. Hinayaan niyang magpantasya si Alyssa. Kinulit pa siya nito. Natigil lang si Alyssa sa pagkulit sa kanya nang may marinig silang pagtawag. Hi girls, is Zan there? Lumingon si Zan at nakita ang magandang mukha ng may-ari ng TMA. Hindi lang ito maganda, kundi mabait din. Good morning ma'am, Michelle. Magalang na bati ni Zan. Ngumiti ito sa kanya. Come here, follow me. Nauna nang naglakad si Ma'am Michelle sa kanya. Nagmamadali namang sinundan niya ito. Sumakay sila sa elevator. Ano kaya ang gagawin nila sa taas? Ang ikalawang palapag ng agency ay ang kwarto ng mga modelo. At ang ikatlong palapag ay ang kwarto ng mga nagpapatakbo ng TMA. Sinundan ni Zan si Ma'am Michelle hanggang sa makarating sila sa dulong bahagi ng ikalawang palapag. Napakagat labi. Iyon ang iniiwasan niyang puntahan sa lahat. Ang kwarto ng 5 lalaking modelo na sikat ngayon sa bansa. Sinundan niya si Ma'am Michelle sa loob. Hi boys, how are you? Bati nito sa 5 lalaki na abala sa kanya-kanyang ginagawa habang nakaupo sa sofa. Hi Ma'am Michelle, sabay-sabay ang bati ng 5. I know you already know her but let me introduce you to this beautiful lady, Zan. Come here. Naguguluhang lumapit siya kay Ma'am Michelle. Hi Zan, you are so beautiful. Bati sa kanya ni Josh at kinindatan pa siya. Litaw na litaw ang dimple ni Josh sa kaliwang pisngi na nakanagdag sa kagwapuhan ng lalaki. Mababait ito na may pagkakwela rin. Hi Josh, pakangiting bati niya rito. Binati rin ni Zan si Renji, Allen at Ben. Gumanti ng ngiti ang mga ito sa kanya. Wala naman siyang maipinta sa 4 na kalalakihan. Napakagwapo at mababait ang mga ito. Kung minsan ay siya ang nag-aayos sa buhok ng mga lalaki kapag may event sila. Naiwan ang tingin ni Zan kay Philip na matamang nakatingin sa kanya. Ano ba yan? Bakit bigla siyang kinakabahan sa uri ng tingin nito? Kinalma niya ang sarili at inirapan si Philip na ikinatawa nito. Teka lang, bakit si Philip hindi mo binati, Zan? Nanunod yung tanong ni Allen sa kanya. Siyempre, special ako sa kanya, hindi ba baby Zani? Nakakaloko pang tingin ni Philip. Lalong sumama ang tingin ni Zan kay Philip. Shut up! Mariing asik nito. Okay, that's enough boys. Awat sa kanila ni Ma'am Michelle. Naramdaman niyang pinatong nito ang mga kamay sa kanyang balikat. Naalala niyang hindi pa pala siya nito. Alam ang dahilan kung bakit siya dinala doon. Kaya ko sinama si Zan dito dahil mula ngayon, siya na ang magiging hairstylist niyong 5. Ang sabi ni Ma'am Michelle. Napabaling ang tingin niya kay Ma'am Michelle. Hairstylist po nila? Ang sabi niya, hindi siya makapaniwala. Ang 5 modelo na ito ang asset nila sa TMA at kahit sinong empleyado roon ay nanaising makasama sa trabaho ang mga ito. Ganun ang epekto ng mga supermodel kaya inalagaan ni Ma'am Michelle ang mga ito. Tiyak na naiinggit sa kanya ang mga kasamahan niya kapag malaman yun. Pero teka, ang alam ni Zan ay may sariling hairstylist na ang 5 modelo. Yap, tumatawang sabi ni Ma'am Michelle. You can do it right? Alam mo naman na may sarili silang staff. At ngayong aalis na ang dating hairstylist nila na head din ng F department nyo, ikaw ang napili kong ipalit sa kanya. I know your potential, Zan, kaya ikaw rin ang napili kong maging head ng lahat ng mga hairstylist dito. Ang sabi nito.
Tila napapisi si Zan sa mga narinig. Hindi niya akalain na siya ang papalit sa pwesto ng dati nilang head. May isang parte niya ang gusto ang ideyang iyon dahil mas maganda na ang pwesto niya sa trabaho. Pero bakit may isang bahagi ni Zan na bumubulong sa kanyang delikado yon? Kung ano-ano ang naiisip niya. Marami na siyang naayusang buhok, kaya kayang-kaya niya ang mga trabahong yon. Isa pa, ang 5 modelo na lamang ang iniintindi niya. Bonus pang matatawag na tataas ang pwesto niya. This day really was not that bad, after all. Tumikhim si Zan. Maraming salamat po, ma'am. Makakaasa kayo na pagbubutihin ko po ang aking trabaho. Magalang na sabi ni Zan. Umiti lang ito sa kanya. How can you do your job if you're always sick? Nilingon ni Zan si Philip na pigil ng ngiti sa mga labi. Ginisihan niya ito. I'm not sick anymore. You're the one who is sick, ganting sabi niya. Narinig niya ang malakas na tawa ni Josh. Pati ang mga kaibigan nito ay napahalakhak na rin. Maging si Ma'am Michelle ay hindi napigilang matawa sa kanila. Kung akala ni Philip na hindi siya gaganti, nagkakamali ang binata. Kahit na naroon ang boss sila, ay tatapatan niya ang pangiinis ito sa kanya.